Uy girl, kamusta ka na? Parang tanga, si Ashley to. Masigla niyang pagbati. Nang makumpirma ko ang boses ng kaibigan, ay biglang gumanang pakiramdam ko. May kung anong tinik ang nabunot na kanina pa nagpapabigat sa aking dibdib. Hoy tangik, okay ka lang ba riyan? Humihinga ka pa ba? Ashley. Present. Ramdam kong nagtaas pa ito ng kamay na akala mo'y nasa paaralan. The one and only, best among the rest, and the never-fading beauty of Ashley Valcarson is on the way. Di ko maiwasan ang mapangisi dahil sa kaliksihan ng best friend ko. She's Ashley Valcarson, childhood best friend mula sa Boracay. Di na nga lang kami masyadong nakakapag-communicate dahil parehong busy sa adulthood. Mukhang busy ka yata. Speechless eh. Don't worry, ako lang to. Si Natoy na mahal ka. Kita tayo mamayang lunch ha. Treat ko. Miso kaibigan. Mwah! Pinutol niya agad ang tawag. Dumantay ang ngiti sa labi ko sa kabila ng takot na nadama kay Gade. Tamang-tamang pagdating ni Ashley. I badly need a friend right now. Tinungo ko ang restroom at inayos ang sarili. Pinaanod ko sa tubig ang lahat ng sama ng loob. Bumalik din naman ako sa lamesa at itinuloy ang trabaho. If this is Gade's revenge, then I won't let him win. Kasasakay ko lang ng sasakyan nang i-text sa akin ni Ashley ang address. She's the owner of the restaurant na kinakainan ko. Yung sa tapat ng MC or Montreal Corporation. Kaibigan! As soon as the glare door opened, I was immediately greeted by a tight hug from her. Grabe, namiss kita. She kissed both of my cheeks and I let her pull me in. Ramdam ang excitement sa higpit at liksi ng kaibigan ko. Her smells almost reached her ears that brought too much energy inside the restaurant. Lahat ng bumabati sa kanya ay nginingitian niya pabalik. She introduced me to her staff, from the cashier up to the kitchen. Pinaupo niya ako sa VIP area at pumihit sa kusina para personal na asikasuhin ang pagkain namin. Ilang minuto lang ay bumalik siya. May dalang tray ng pagkain at may nakasunod pang 2 waiter ng may tray din. Nilapag niya sa mesa ang pagkain at kusa rin niya itong isinilansan. Umupo siya sa harap ko at maloko pang hinimas ang aking braso. Ibarb talaga pag-ara dyan, lalong gumaganda. Malayo pa lang, tumiting ka ng kagandahan eh. Small things, pabiro kong sabi. Binaba ko ang tingin sa pagkain isinilansan ng 2 waiter. Ang dami naman ito. Patatabain kita para naman kahit sa katawan may panlaban ako. Grabe kay Biggs, miss na miss talaga kita. Napangiwi ako nang abutin niya ng kurot ang pisngi ko. Aray! Napanguso ako habang hinahaplos ang pisngi. Wala ka pa rin pinagbago. We shared the laughter. Ay ganito na lang, kwentuhan mo na lang ako tungkol kay inaanak. Bilis, kamusta na si Sander? Pinagsalikop niyang mga kamay at hinilig sa lamesa. Napakatamis ng kanyang ngiti. Tangkad na bata, lalong gumagwapo. Kinuha ko ang phone at pumunta sa gallery. Proud kong pinakita ang mga candid shots ng aking anak. Agad niya ring inagaw ang phone sa kamay ko. Oh my G, so papable naman this? Aniya habang nakatitig sa picture ni Xander na kagagaling lang sa tubig dagat ng Boracay. May hawak na surfing board at topless. Candid pagkuha ko nun. Nakatingin siya sa gilid at nililipad ng hangin yung buhok niya. Yes, aray tago mo tong anak mo, paniguradong habulin. Tinago ko na nga eh. I chuckled in my own corny joke. Hindi naman natawa si Ashley kaya tumigil ako. Tumikim ako at binagong usapan. Grade 7 na siya sa pasukan. Ano? Grade 7 pa lang to? Di makapaniwalang saad niya. Lumaki ang mata nito at halos malaglag ang bibig sa laki ng pagbuka. Para talagang siratong si Ashley. Parang di mo naman kilalang ama niyan. Pabiro akong umirap at tumawa. Ngunit agad din akong tumigil nang hindi man lang siya tumawa o nagbigay ng kahit anong reaksyon.
Sa halip, kita ko ang paghigpit ng kapit niya sa phone ko at ang pag-igting ng kanyang panga habang nakatingin pa rin sa picture. Saan siya mag-aaral? Pagbabago niya sa usapan at nagtingin pa ng ibang pictures. Halata ang pagbabago ng kanyang timpla. DLSU gusto niya. Wow! Aniya at inilagay ang kanang kamay sa dibdib. Walang forever. I mock just for fun. Wow, bitter girl. Bumalik ang pagkaliksi ni Ashley at tumawa kaya nakisabay ako. I miss Ashley. Ganda ng resto mo, Ash. Bati ko habang iniikot ang tingin. Inspired ako nung pinatayo ko to, pero hindi ko muna sasabihin ngayon baka kasi agawin mo. Tangik, as if naman mga agaw ako. Not my thing, no? At saka kontento na ako sa Alexander ko. Kain na nga lang tayo. Kanina pa gustong tikman ng lobster yung labi ko eh. She said. Tumawa ako sa biro niya. I can't take my eyes away from my best friend. Simula nung umuwi siya ng US, hindi na talaga kami nakapag-usap. And that happened when I gave birth to Xander. Which means, 12 years na kaming walang communication. And I'm so happy na hindi nagbagong pakikitungo namin sa isa't isa. Sinimulan namin ang pagkain. Kwento ko ng kwento tungkol sa anak ko at taos-puso naman siyang nakikinig. I can see her interest and excitement. She's also proud of my son. Kamusta love life? It was her turn to unfold her story. Katulad ng mukha ko, pangit. Nasamid ako sa iniinom na juice. Laking gulat niya at aligagang tumayo upang hagurin ang likod ko. What do you mean? Tanong ko pagkalapag ng tubig. Ashley went back to her seat and took a deep breath. Pangit, komplikado, ganun. Ngumuso ito at parang batang isinubo ang steak na nasa tinidor. Bakit komplikado? Independent ka naman at saka matanda na tayo. Ano ka ba? Huwag masyadong patins. Nawala ang ngiti sa labi ko nang hindi siya natuwa sa sinabi ko. Bagkus bumuntong hininga pa. May problema ka ba? Huwag mong sabihing pambibitin ko. Tumunghay siya nang nakakunot ang noo. Kabit ka. Siya naman ngayon ang muntik masamid. Dali-dali ko siyang inabutan ng baso ng tubig. Taimtim siyang tumitig sa akin nang makarecover. Di naman kabit. Single kami pareho bago naging kami pero ewan, masyadong komplikado. Ramdam ko naman kasi na ginagamit lang ako. Lumaki ang mata ko nang marinig iyon sa kanya. Kawawa naman pala tong best friend ko. Akala ko ba inspired? Bakit ganyan? Siyempre inspired nung ina-admire ko pa siya pero nung naging kami na, doon na ako binagot. Kaya ayoko na maging jowa yung mga crush ko. Nawawalang sparks. Huwag na nga natin pag-usapan. Ang cringe eh. Nagpatuloy kami sa pagkain. I remained silent as I don't know how to open the topic after hearing my friends' sad experiences. Tahimik lang kami hanggang matapos. Saan ka nga pala nag-work? Ang bilis mong makarating dito kanina. Aniya at uminom ng tubig. Diyan sa MC. Sabat ko at laking gulat nang bigla naman siyang naubo. Kinuha niyang table napkin at ipinuna sa bibig. What did you say, Arjan? Diyan, sa MC, sa Montreal Corporation. Umirap ako nang maalala na naman ang damuhong Gade. Gaano ka nakatagal dun? Tanong-tanong tapos iluluwa ang pagkain pag narinig ang sagot ko. Buntis ka ba at pinagsasabi ko ang pinaglilihian mo? Kunyaring inis na sabi ko. Seryoso nga, gaano ka nakatagal? Kaka 1 week pa lang, fresh na fresh pa. Hindi ko alam kung anong ire-react sa pagtaranta ng kaibigan ko. She probably knows that it's owned by Gideon and she always knows our history. Teka, baka isipin niya naghahabol ako after all these years. Nanlaki ang mata ko at ikinumpa sa mga kamay bilang pagtanggi. No, Ashley, it's not what you think. So nagkita na kayo? Hindi pa rin nawawala ang gulat sa mukha niya. Precisely, but it's a long story. Hindi ako naghahabol. O, anong nangyari?
Is she ignoring my defense like there's something she tried to dig on? We're totally strangers to each other, Ash. We already forgot the past though. I half lied and nervously laughed. Tumahimik siya at mariin na tinitigan ng mga mata ko. Nagawing aking paningin sa aking relo. Gusto ko mang depensahan pang sarili ngunit may trabaho pa ako. I can't stay longer. May trabaho pa ako, Ash. She remained silent. I got confused in her action but I chose not to mention it. I giglibid by goodbye and left the restaurant. Bumalik ang wisyo ni Ashley ngunit hindi na siya ganun kaliksi tulad kanina. Nung nasa sasakyan na ako, which was parked just in front of the resto, which had glass walls, I can still luckily see her place. I was stunned after seeing her dumbfounded, unmoving, and in deep thoughts. What's wrong with you, Ash?